Andiyan si Mozart, si Frances, si James Lowe Bedarial, Ismael Podulig, Ken Leonardo, Jat Torres, Everba Manalo, Mark Ivan Lubiran, Crystal Maiden, Mike Beloncio Good. Evening, sabi niya. Berhel Sibilla Pondales, Roland Ed, Ramelin Celestial, Noli Alionar, Berhel Tuble, RJ Munoz, Giovanni Maria Balgos, tapos si Anot Halile, si MARC, Christine Base, Maria Balgos, Clipperson Caparinho. Magandang gabi sa inyong lahat. Mamaya i-shout ko ulit kayong lahat dyan. Magandang gabi mga kasindakers. Ito pa rin bukod tanging Science of Paranormal Radio Show na katuwang nyo sa pagsaliksik at pagtuklas sa mga kababalaghang ating nararanasan. Yan. Kasama nyo sina Benji Felipe at Derek Cacho sa paghatid ng kasindak-sindak na mga kwento, world conspiracies at pagsagot nyo sa mga tanong ukol sa panaginip at kababalaghan. At ang lingguang horoscope, ihatid namin yan at syempre, kasama pa rin ang ating guro, ang genius nating guro sa paranormal na si Adam Reyes, kasama nating maglilinaw ng ating mga nasasaliksik at gagabayan tayo sa mga tanong na hindi natin alam para lubos tayong magkaroon ng pangunawa. At dahil ngayon ay panahon ng pandemic, hindi pa rin tapos po, pataas pa rin ang taas ang COVID-19. Inip na kami sa pagkakakulong sa opisina namin. Kayo din sa mga bahay nyo. Pero hindi naman po pwedeng dahil naiinip tayo, puro infodemic na fake news ang lahat na lang ng ating nakikita. Kaya magdidibang tayo ng mga fake news na nangyayari ngayon. Tsaka yung mga paninira sa gobyerno, kailangan po wag naman sana. Ang ating Facebook page ay facebook.com/kasindak. I-like nyo para sa live streaming. Tsaka mamaya pagkatapos na ito, i-upload natin ang buong episode sa youtube.com/kasindak-sindak-official, youtube.com/kasindak-sindak-official. Pagkatapos lang mismo nito. Bago po tayo tuluyang pumalaot sa mundo ng paranormal at supernatural, tayo po ay hihingi pa rin ng gabay ng ating Panginoon, makapangyarihang Diyos. Lagi niyo pong paglinawin ang aming puso at isip at umaasa kami na palagi niyong itutuwid ang aming mga pananaliksik upang wasto ang mga impormasyong aming na ibibigay sa tagapakinig. Salamat po sa lagi niyong paggabay sa amin at paggamit sa programa namin sa ikalulugod ninyo. Sana po ay makuha na ang tunay na gamot sa COVID. Hirap na po ang lahat eh. Tulungan niyo na po kami, Panginoon. Tulungan niyo na po ang mga scientists namin. Alam po namin na mahal niyo kami kahit na magkakaiba ang paniniwalang pangrelihiyon ng bawat isa. Ililigtas niyo pa rin kami, Panginoon, sa mapaminsalang COVID-19. Salamat po at hinihiling namin ang lahat ng to sa pangalan ng anak niyang si Jesus. Amen. Salamat sa plitora na umawit ng kasindak-sindak, kay Ferdy Gomez at sa lahat ng mga miyembro, si Aldrin, si LJ,
Naku, nakalimutan ko yung isa. Tatlo sila. Ano na nga bang pangalan? Si Andrew. Sino pa yung isa? Yung si Jesser, yung kanilang drummer. Thank you ha. Mag-ingat kayo dyan sa Indang saka sa 13 Martires. Mami Evelyn Mijares at Malik Asilo, kay Daddy June, kay Ate Malen, kay Ate Malu Mamorno, Pern, thank you. Ha? At saka ito pa, may mga nagpapabati pa. Shout out to si Leo Ong, si Paul Vincent Moral, at saka si Ken Lianado, Hansel Ben Vicentilio, Jake Montaño, si Lloyd, si Jennifer Alejo, tapos si Jefferson Alejo, si Wendell Miranda, Jerome Lirios, Fernan Hernando, Nate Evan, Ron Medina. Teka, binibilisan ko po pa-shout out daw sa Taguig, sabi niya. Yung isa naman sa sino ba yung mga wala namang mga ibang request pa. Mamaya yan. Okay. Magandang gabi, sabi ni Chard Lumaad, tsaka si Aye Lawan. Nasa Japan siya. Uy, ingat kayo sa Japan ha. Yung anak ko nasa Japan, di pa umuwi. Hindi pa pinapauwi ng kapitan ng barko. Si Old Snogs, binabati niya si Dea, excited daw siya. Thank you. Pa-shout out daw kay Ulysses na nasa Bohol. Okay. Salamat sa mga taga Bohol. May kaibigan ako dyan, yung hepe ng pulis. Si pasensya na po kayo. Kumakatingala muna ko, baka may COVID na ako Si Jason Cortez, matagal na raw siya nakikinig. Thank you. Si Arnold Inuta nasa Dubai. Salamat din sa inyong pakikinig. Tapos yung Rondilla family. Tapos si Pau Kind, J Inciso. Yan. Si Flor Zibug, more power daw. Edwin Bocasas Danver Kalakat. Tapos si Rio Pau Kind. Yan, mga nagpapabati yan mga yan sa atin. J. Roy Espinosa Vicentilio, pa-shout out daw, nakikinig sila ngayon. Palagi nagsusubaybay. So Vicentilio family, salamat po sa inyong lahat. Tapos si James Kalahan. Yan. Sino pa? Erwel Espanyol, Yuchika Ace. Yan. Sino pa ba? Meron nagpapa-shoutout, hindi ko naman mabasa yung pangalan. Parang hindi ko maintindihan yung letter na ginamit. Anyway, si Sarah Lynn de los Reyes, pa-shoutout sa Pasay City. Raw sila nakikinig. Thank you. Tapos si Rosemary de la Cruz, si Roel Taduran, sino pa? MJ Compio. Nakikinig siyang lahat sa atin. Sino pa ba? Daisy Cipriano, Gerald Munda, RJ Calambao, El Tan, Alexus Pastrana, Raymond Cabigaw, Leonard Gandol, Talia Gorg, nasa Dasmariñas sila. Batiin daw ang anak na si Pau at si Sese. No? Sino po bang babatiin? Tsaka ang mahal niyang si Ron. I love you raw, sabi. Nasa Taguig ba si Ron? Okay. Si Catherine Kabuyagan, Carla Menor, Kapumax, Kapumax Omega. Yan. Sino pa ba? Renato de Carlos, nakikinig siya. Salamat. Aaron Mariano, Stephen Ilaya, Rosana Deliosa, si Rosana, natatandaan ko to. Si Marvin Kasidsid, si Rosana, nakita ko na ito, bumili ito ng libro, di ba? Naalala ko noon si Rex Medina. Yan. Okay? O sige, magsimula muna tayo ng ating kwentuhan Rael Cabando sa Cabuyao, Laguna. Thank you. Nasa Sorsogon naman ng Mira family, si Rami Lonmar. Yan. Okay? O sige, mamaya, mag-usap-usap tayo mamaya. Ha? Ito muna tayo para makapagsimula na tayo. Ang mga dapat nyong abangan: ang 3 assassination attempts kay Chairman Mao Zedong. Kung di nyo alam, magandang kwento. Parang pelikula ang ganda. Kukwento ko mamaya. Yung peking kinakalat na gamot na naman sa COVID. Naku talakayan naman natin para yung mga
medyo hindi nakakaunawa, huwag maloko. Tapos ang fake news sa mga pinarating sa senior citizen sa Cebu, may kinalaman to ngayon sa malaking problema nila. Kawawa naman yung mga lolo't lola na naloko pa nila. Pag-usapan natin yung multo sa White House sa Baguio nung kami dumalaw doon several years ago. Kasi may gusto ko ipasagot kay Adam ngayon. Sir Adam, kung nakikinig ka, pagkatapos ko ikwento yung multo sa White House sa Baguio, sagutin mo yung tanong ko kasi hindi mo nasagot nung nag-aaral ako sa iyo eh. Alam niyo ba na hindi lang baga o lungs, kundi yung ibang vital organs natin winawasak pala ng COVID? Diyos ko, nakakasindak ito. Tapos yung gamot, yung treatment na ginagawa sa HIV patient, magiging effective kaya laban sa COVID. Actually, sa unang pagbabalik namin, tinalakay namin pahapyaw ito eh. Hindi ko lang alam kung anong sagot mamaya ni Dea. Yung swine flu na pandemic sa China, sana hindi naman makatawid sa tao. Panibagong pandemya na naman ito pag nangyari. Tingnan natin kung anong ulat dito. Yung pinost ko na 2 mukha ng bata, nawala yun. Nawala yun. Tingnan natin ano ang naging masalimuot na pangyayari nang matagpuan ng isa. Ang gandang kwento rin pero nakaka-puzzle ng konti. Totoo ba na vampire hunter si President Abraham Lincoln? May detalyeng sasabihin din si Adam. At ang tao ba pag namatay na may unfinished business, siya ba'y nagbabalik? Si Adam na po ang bahala magpaliwanag kung ano ang totoo. Lahat ng mga panaginip nyo, sasagutin ni Dea at ang inaabangan niyong horoscope ngayong linggo ihatid maya-maya lamang. Dismiss this information tayo. Fight fake news. Hatid sa atin ang Philippine Information Agency sa pahintulot ni Director General Abner Caga. Ito ang fake news na tinutulungan tayo ng PIA. Ilang daang ulit kasi na naishare sa social media ang maling impormasyon na posibleng makaloko sa maraming tao. Tungkol ito sa gamot daw sa COVID-19. Ang sabi sa fake news, ang remedy sa pandemya ay daily dose of vitamins, exposure to sunlight at ang diet daw na alkaline food. The claims are fake kasi as of June 29, 2020, sinabi pa rin ng mga eksperto, wala pa rin gamot na nadidiscovery laban sa COVID-19. Kaya kapag nakakita po kayo ng mga nagsasabi at nanghihikayat sa mga social media ng mga ganito-ganitong nakalagay, kinuha ko ito dun eh. Sabi, goodbye coronavirus, information from patients recovering from hospital. Parang yung mga pasyente pa nagsalita, ganito daw ang gagawin daily. Huwag niyong paniwalaan to pero ito yung sinasabi nila para mag-guide ko lang kayo. Number 1 daw, mag-take ng vitamin C, 1,000 dose. Number 2 raw, mag-take ng vitamin E. Number 3 raw, mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, yung sikat ng araw doon, magbababad ka ng 15 to 20 minutes. Tapos kumain daw ng isang itlog araw-araw. Di ko rin alam kung delikado yung araw-araw isang itlog eh. Take a rest. Get 7 to 8 hours minutes ng hours. 7 to 8 hours, hindi minutes ng pagtulog. Uminom daw ng 1.5 liters ng tubig araw-araw na hindi malamig kundi warm. Actually, maganda yan yung tubig kasi wala talagang masamang dulot sa katawan yan. Yung vitamin C kahit masobrang ka, di naman masama yan eh. Pero hindi ko alam kung magbababad ka sa araw, anong epekto niyan sa panahon ngayon na butas na yung ozone layer. At hindi ko rin alam kung yung itlog ba na araw-araw makakasama, hindi ko pa alam yan. No? Lahat ito, basta sinabi ng isang doktor, it's outright wrong. Tuwirang pagkakamali ayon kay Dr. Jason Alacapa, ang Chief Executive Officer ng Philippine Nonprofit Innovations for Community Health. Hindi raw kasi basta-basta ganun yon. Sabi niya, consuming eggs, exposure to sunlight, warm meals, and vitamins do not kill the coronavirus. Sabi naman ng World Health Organization Philippines representative.
The best way to protect yourself against the new coronavirus is to keep at least 1 meter away from others and to wash your hands frequently and thoroughly. WHO does not recommend self-medication with any medicines, including antibiotics, as a prevention or cure for COVID-19, sabi pa ng WHO. Ayan, huwag kayong tumulong sa pagpapakalat nitong mga binasa ko na mga panghihikayat kasi mapapahamak naman yung, halimbawa, natuklasan ng tao na positive siya, susundin lang ito, hindi naman pala dapat, sabi ng World Health Organization. Paubaya pa rin natin sa mga eksperto ang kapalaran natin, ha? Okay. Isang malungkot na pangyayari din ng paglaganap ng COVID-19 sa Cebu. Hindi ko sinisisi lahat ng mga taga ron kasi wala namang gusto na magkaroon ng virus sa buhay natin eh. Para gusto kong sisihin yung ibang namalitika doon. Kasi last month, ito po yung nangyari na dapat malaman natin. Sa aking palagay, sa ganitong mga gawain, nagsisimula yung pagkalat ng mga virus na hindi natin makontrol. Ano ba ang aking tinutukoy? Pakinggan po natin ang Assistant Secretary for Visayas Affairs sa ASEC John G. Gonzales. Ganito po ang naging usapan lang ni Secretary Martin Andanar. O ngayon, kasama na natin si ASEC John G. Gonzales ng OPAV. John G, nana ka? Sad to say that politics is getting its way dito sa politics sa Cebu. It all started sa yung isang namatay na barangay captain dahil sa COVID at ginamit ng mga politiko against the present administration ng Cebu City, and then ginamit din nila, linoko nila yung mga senior citizen, pinapunta nila under rain, pinapunta nila sa City Hall para magkuha ng senior citizen financial aid. They put up tarps fighting against the lockdown that has been set by the city. And then nakalagay pa doon, Sec Martin, yung sa tarp is feed us or freed us. Nakakatawa kasi kung isipin mo, ang ganda-ganda ng tarp nila. That means kung may tarp ka, nakaka-afford ka, ba't humihingi ka pa ng pera? Pero all this said, Sec Martin, it doesn't mean that the city government is not doing anything to fight COVID. In fact, Secretary Galvez was just here and he saw what the city and Tri-City has done, put up quarantine facilities that is state-of-the-art, merong negative pressure and merong HEPA filter, yun yung state-of-the-art na quarantine facilities of the IEC, CCQC, and Sacred Heart School for Boys. Yun. So at least po, meron ding mga katulad na nagbabantay kasi kawawa naman. Yung sabi ho ng mga senior citizen doon, pinapunta raw sila dahil pinangakuan sila na may ibibigay yung gobyerno. Tapos pagdating doon, iniabot lang sa kanila yung tarp, pinalalad, parang lumalabas na, nagpo-protesta na sila. Pero hindi po nagkaroon ng social distancing. Nasundan pa ho yan nung nagprosesyon naman na kaya po ngayon nalipat from Quezon City na Cebu na yung epicenter ng COVID-19 infection. Nakalungkot. At sundan po ninyo itong sinulat ng kaibigan ko na si Alex Magno. May kaugnayan din ito doon sa nangyayari sa Cebu. Sabi niya, hinalaw ko yung ilang mga bahagi ni Alex Magno na nakasama ko rin ito nung araw sa dyaryo. Sabi niya sa kanyang column, Cebu City will be kept under lockdown at least over the next few weeks. Public expenditure to fight the virus now runs into several $100 billion. By my own tally, we have added $6 billion to public debt over the last couple of months. Ayan. Hindi ko nga alam, umutang na naman pala tayo para sagipin ang mga infected sa COVID. Over the next months, nearly every government on earth will be scrounging around for emergency funding both to fight the pandemic and restart their economies. Understandably, we expect government revenues to drop in the coming months. We need every peso of revenue government could have its hands on, including from online business activities. Pragmatic, sabi ni Alex. Some of our politicians have made a cottage industry out of complaining about what they insist in special treatment given the Philippine online gaming operations
It is clear they are doing this in the hope of tapping into a xenophobic undercurrent and converting this into political capital. Parang sa layman's term, balato po ba, Sir Alex, ang hinihirit ng mga nag-iingay kontra Pogo? Sila po ba'y gustong makiamot, Sir? Malaman ang impormasyon mong ito, no? Sabi niya pa, they conveniently forget to mention that Pogos are rigorously regulated and heavily taxed by a government that is desperately seeking help for revenues. Kaya naman tayo pumayag sa Pogo kasi kailangan talaga natin ng dagdag na pondo, no? Our government, to put it bluntly, hosts these enterprises for the revenues we need to continue fighting the pandemic. The Pogos might not be a virtuous goose, but it lays the golden egg. Okay, kapit tayo sa patalim, total. Para sa kabutihan naman ng nakararami. There is an effort led by politicians to either restrict the Pogos further or force them out summarily. It is an effort to score political points, although guised in self-righteousness. Ayan, nagmamalinis daw ang mga nag-iingay na ilang politiko. It is an effort that deliberately underplays the economic benefits we derive from hosting this service industry. Kasi ang mga Pogo parang BPO eh. The legitimate Pogos properly registered with PAGCOR and strictly supervised by the BIR for taxation purposes have banded together in an association called Accredited Service Providers of PAGCOR, ASPAP. The association claims they contribute about 94.7 billion to the country. This year, that number could grow to about 104 billion. About 31,556 Filipinos employed by the sector pay income taxes. Ang problema lang po, hindi kasi nadidistinguish ng mga politician ng illegal na Pogo, kundi pinagkakaisa nila deliberately ba o innocently ang PSP kumpara sa illegal Pogo. Kaya nababahiran dungis ang illegalidad ng Philippine offshore gaming operators na hawak ng ASPAP. Sabi pa ni Sir Alex, if the online gaming industry is forced to close tomorrow, that will blow a large hole in the domestic economy. We least need that in the midst of this pandemic. I totally agree with Sir Alex Magno na kailangan ng buong mundo ang pondo ngayon dahil bumagsak ang ekonomiya sanhi ng pandemya. Itong PSP na legal ay nagbibigay sa atin ng at least 10 billion a month, 10 billion, hindi million, billion. Kaya naman, wala tayong pagkukunan eh. Total, bawal naman ng mga Pilipino nang maglaro nito. Pera naman yan ng mga mahihilig magsugal na dayuhan. Di pagkakitaan natin, hindi ba? Huwag na nating, sabagay, sabi niya nga, hindi naman kasi totoo yung mga sinasabi ng ilang senador at ilang politiko. Parang ang word na ginamit ni Sir Alex dito ay parang diba? Undercurrent and converting this into political capital. Wow. Ito ba kinakapital lang nila yung pangyayari o baka naman humihingi ng balato? Nagtatanong ako, hindi ko sinasabing totoo yan. Ha? O yan po ang ating Dismiss Disinformation segment hatid sa atin ng Philippine Information Agency sa pangunguna ni PIA Director General Abner Caga. Yan. Eto, sabi ni Mozart Muley, tatanong ko lang po, kapag ang tao ba ay namatay ng bigla at hindi niya nasettle ang mga problema o mga dapat niyang gawin, may tendency ba na magmulto o magparamdam siya? Salamat po in advance. O Mozart, ito ang sagot dito ng guro natin na si Adam Reyes. Good evening, Mozart. Now, with regard to your question, kung sudden death ba tapos hindi pa niya natapos yung mga kailangan niyang gawin, there is a tendency, yes, to a certain extent, a part of the soul would linger. They would try to come to terms with not having been able to complete it
or to complete whatever they wanted to complete. However, this can't be applied as a general rule. Because when a person dies, no, kung minsan yung pagkakaroon ng hindi pa nakokompleto na mga kailangang gawin, once mamatay yung tao, makikita niya na kung minsan yun mismo talagang kailangan mangyari. That's why sometimes when people die, ang isang question is bakit sila hindi bumabalik or bakit sila hindi basta-basta nagpaparamdam. It could be because they understand why they had to die at that time in that manner. Ngayon, hindi porket para sa atin, hindi dapat silang namatay ng ganon for one reason or another, pero iba pa rin yung perspective nila. Kasi halimbawa, bilang tao, posible na hindi ko maintindihan at first habang nandito ako kung bakit ako kailangan mamatay at that point in time. But once I die and I see the bigger picture, I would understand why I had to die the way I did at that particular time. So, as you will notice, hindi siya mabibigyan or mapapatawan ng general rule, no? Na porket, let's say, sudden death, marami pang hindi pa natapos, automatically may tendency na magmulto or magkaroon ng unfinished business. Kasi for example, one good example I can give you, halimbawa meron isang tao na namatay siya biglaan tapos marami pa siyang hindi na gagawa. What would happen is, or what could happen is that yung mismong marami siyang naiwanan na hindi pa niya natapos, for all we know, that would be part of the reason why that person had to die the way he did at that time. Para lahat ng mga naiwan would be reminded na to always make most of every moment, to be able to do everything you can while you still have the time. For all we know, possibly this example, no, yung tao na yun had to die that young and in that way para lahat ng mga konektado sa kanya would learn and remember the lesson because of the way that person lived. So, to a certain extent, kung makikita ko, halimbawa, kung ako yon, kung makikita ko na yung pamamaraan ng pagkakamatay ko at saka yung time ng death ko would help more people, then I would be at peace. Kahit na marami pa akong hindi pa natatapos. Because my very death would serve a bigger purpose. Thank you so much sa ating guro na si Adam. Si John Sandan pa shout out daw. Nakikinig daw sila sa Dasma Cavite ng kanyang mga friends. Si Joey Moore pa shout out daw sa South Cotabato, Polomolok. Tapos si Geraldine Maynopas, tumatakbo na naman ito. Zidajelaine Pajardo, yan, nakikinig siya, no? Anthony Banga, tapos si Sarah Lynn de los Reyes, tapos si Roan Pepito, nasa Cebu siya. At binabati ko, ang Pepito family, uy, mag-ingat ho kayo sa Cebu. Pat nalipat sa inyo ang pandemya. Sana hindi na lang. Si Billy Jan Saborizon, si Tuper Tope, tapos si Eduardo Pacardo sa Occidental Mindoro. Nakikinig daw ang kapatid niyang si Diana Gara at ang pamilya niya, more power. Salamat po sa inyo. Tapos si Homer Tolentino. Yan. Anyway, sensya na kayo, pagising ko, ubo ako eh. Hindi ko alam kung bakit eh. Alam niyo po ba na 3 ulit na tinangkang patayin si Chairman Mao Zedong noong kasagsagan ng kanyang kapangyarihan sa komunistang China? Alam niyo ba na ang nagbalak nitong pagpatay kay Chairman Mao ng 3 ulit ay ang second in command sa Communist Party ng China na si Defense Minister Lin Biao?
Ano naman ang kinahinatnan ng Defense Minister na nagtangkang agawin kay Mao ang kapangyarihan? Ito'y magandang kwento. Pakinggan niyo po. Noong September 12, 1971, naghahanda ang mga taga-China sa 22nd founding anniversary ng People's Republic of China sa Tiananmen Square. Inaasahan nila na iaanunsyo rin ng Communist Party ang magiging bagong katungkulan ng kanilang Defense Minister na si Lin Biao pagsapit ng October 1 na siyang araw mismo ng anibersaryo ng pagkakatatag ng kanilang republika. Pero kakaiba ang naganap dahil wala ang dating paghahanda ng pamahalaan at walang nakakaalam kung bakit. Hanggang biglang tumunog ang mga sirena at may mga mamahaling sasakyang rumagasa papasok sa Great Hall of People at napahinto ang mga sasakyan at naglabasan ng matataas na pinuno ng China. Maliban lang kay Defense Minister Lin Biao, wala siya. Mayroon tuloy lumitaw ng mga tanong. Ang pagkansela ng pagdiriwang ba ay may kaugnayan sa isang malagim na pagbagsak ng isang eroplano at pagragasa ng mga sasakyang lula ng matataas na opisyal para magpulong ng biglaan sa Great Hall of People? Sa kasaysayan ng China, may matinding alitan sina Mao Zedong o Mao Zedong at si Chiang Kai-shek. Mula sa oligarkiya si Chiang Kai at mula naman sa masa si Mao. Namayani ang komunismong pinasimulan ni Mao, kaya noong makuha nila ang kapangyarihan ay namuno naman si Chiang Kai-shek sa isang grupo na lalaban sa komunista. Nadaig si Chiang Kai-shek sa laban noong 1949 at ang military commander na namuno para unti-unting talunin ng puwersa ni Chiang Kai ay si Lin Biao. Kaya noong 1959, 10 taon matapos niyang magapi si Chiang Kai-shek, inilukluk ni Chairman Mao si Lin bilang Defense Minister ng People's Republic of China. Tulad ng maraming kwento ng mga hayok sa kapangyarihan, papasok tayo ngayon sa kabanata ng traiduran. Hayok din daw sa kapangyarihan noon si Chairman Mao, kaya ayaw niyang may ibang uupo sa kanyang trono. Nagpakita naman si Lin Biao ng katapatan kay Mao. At isa sa mga talagang hindi namatay na legacy ni Lin ay ang pag-compile niya sa lahat ng wisdom ni Mao, at ito ngayon ang nagkalat sa buong China na tinatawag na Little Red Book. Ito rin ang isa sa binabasa ko kapag may oras kasi niregaluhan ako ni Dea nung Little Red Book. Nauna kasi si Dea ang nagpunta sa China at nag-aral din siya doon. Sumunod na lang ako after 8 months. Ang aming pinag-aralan doon ay ang sistema ng media nila at ang short history ng relationship ng China sa buong Asian region ng mga sinaunang panahon. Alam niyo po, applicable ang maraming prinsipyo ni Chairman Mao na nakasaad sa Little Red Book para sa kapakanan ng mga tao sa alinmang lipunan. Ang basic kasi rito, ang mayayaman ang nais maghari sa pagkontrol sa buhay ng mahihirap, at may wisdom si Mao na kung paanong lalabanan ang oligarkiya na gustong maghari sa atin. Hindi na iba sa buhay natin, di ba? Ang mayayaman ang nagpapahirap sa atin ngayon. Aminin nyo. Tulad ng Meralco, Maynilad, Manila Water, big oil companies, medicine manufacturers, private hospitals, private schools, pati ang ilang unyo ng sektor ng transportasyon na lihim na hawak ng malalaking bansa sa ilalim ng mga secret society ay nakakapanggulo ang mga unyo na ito sa ating ekonomiya. Ito ang itinuturing ng mga kalaban ni Chairman Mao. Nilabanan din ni Minister Lin Biao ang oligarkiya sa kanila. Pero sa naganap na cultural revolution na inulunsad ni Mao na pawang kabataan ang naging malaking bulto na nanguna, may gulong na magitan na naging banta sa kapangyarihan ni Mao noong 1965. Napatalsik si Liu Zhaoqi bilang pinuno ng estado, pero nanatili bilang Prime Minister si Zhou Enlao. Yan, yun yung kwento nun, ha? Bago nagtagumpay ang civil war na nais ni Liu Zhaoqi na magitan si Minister Lin Biao, napanatili ang kaayusan, pero gusto ni Biao na ituloy ang paghawak ng kanyang militar sa poder para hindi magganap ang civil war. Ito naman ay ayaw ni Prime Minister Zhou. Kung susuriin sa hierarchy noon, si Chairman Mao ang pinakapinuno. Second in command si Lin Biao at pangatlo lang si Zhou. Kaya nasunod si Biao kay Zhou. Unang proposal ni Biao,
i-canonize si Chairman Mao sa kanilang constitution bilang isang genius. Kasi sip-sip si Biao eh. Ikalawang proposal niya, gawing concurrent na head of state si Chairman Mao kapalit ng napatalsik na si Liu Zhaoqi. Ano? At concurrent din na chairman pa rin ng partido si Mao. Yan sabi niya. Kung hindi raw papayag si Mao na siya maging head of state, dapat may i-appoint talaga si Mao. At ang gustong ipahiwatig ni Minister Biao, siya ang papalit dapat sa napatalsik na si Liu Zhaoqi. Yan. Yun yung kanyang target. Sa unang proposal pa lang, tumanggi na si Mao. Sabi niya, ang dapat magsabing genius at magdeklara nito, hindi yung kung ilang tao lang ngayon. At saka sinabi ni Mao na wala namang dapat pumalit kay Liu Zhaoqi. Hayaan lang natin na wala tayong head of state, sabi ni Mao. Doon, nahalata ng maraming kapartido na hindi na pumapabor si Mao sa mga binabalak ni Lin Biao. Dahil may ambisyon din ang asawa ni Lin Biao na si Ye Kun, nagpanukala siya ng 3 pagpipilian ng asawa para itumaluklok sa mataas na posisyon. Una, hintay mamatay si Mao. Noon ay 77 years old na si Mao pero malakas pa. Ikalawa, huwag na lang silang mangarap na magkaroon pa ng mas mataas na posisyon. At ikatlo, ang sabi ni Ye Kun sa asawang si Lin Biao, kung gusto mo, ipapatay mo si Chairman Mao. Ang ginawa ni Biao, inutusan ng kanyang anak na isa ring high-ranking Air Force officer na magbuo ng sikretong grupo na tinawag nilang Joint Fleet. Ang misyon ng grupo ay maglunsad ng kudita para mapatalsik si Mao. Ang kudita ay tinawag na Project 571. Ang 571 sa Chinese ay katumbas din daw po ng salitang armed uprising, no? Sandataang pag-aaklas. Dito naganap ang 3 ulit na pagtatangka sa buhay ni Chairman Mao. Una, noong atakihin ng isang eroplano ang bahay ni Mao sa Shanghai. Ikalawa, nung wasakin ng private train ni Mao patungo noon sa Beijing mula sa Shanghai. At ikatlo, isang assassin ang inutusan nila na magpanggap na kartero at maghatid ng sulat sa bahay ni Mao sa Beijing. Pero papatayan ng chairman kapag naabutan doon. Lahat ito ay pawang na bigo. Naligtasan lahat ni Mao ang assassination attempts. Kaya nagkubaog ang pamilya ni Lin Biao na sumakay sa eroplano na pinangalan ng Trident noong September 12, 1971 para magtungo sana sa isang kuta at magbuo ng panibagong kudita. Pero habang nasa eroplano ay nagpalit ng isip si Biao at sinabi ang piloto, sabi niya magtungo na lang tayo sa Soviet Union. May mga naging matalik na kaibigan daw sa Russia si Biao dahil doon siya naglagay ng 3 taon para magpagaling sa mga sugat na nakuha niya noong World War II. Ang mga naging kaibigan niya ang inaasahan niyang kukup-kup sa kanya at sa kanyang pamilya bilang exiles. Pero hindi na sila umabot sa Soviet Union dahil pagtapat ng eroplano nila sa Mongolia ay bumagsak ito. Iyon ang huling kwento sa buhay ni Lin Biao at ng kanyang pamilya. Tumakas sila at nasawi lahat pag-crash ng eroplanong Trident noong 1971. Pagsapit ng 1983, may lumabas sa United States na artikulo sa dyaryo na nagsasabing hindi ordinary crash ang naganap sa eroplanong Trident. Sabi sa artikulo, ang Project 571 ay inorganisa para i-assassinate si Mao. Pero inayawan daw ito ni Lin Biao. Ang ipinalit na plano ay Project Jade Tower Mountain, kung saan hiningi ni Lin Biao ang tulong ng Soviet Union, ano? Hiningi niya yung tulong ng Russia na kunyari aatake ang Soviet Union sa China. Pag-atake ng Russia, biglang magdideklara si Biao ng martial law at ililigtas niya, kunyari, si Prime Minister N. Lao o si Zhu N. Lao at itatago sa Tower Mountain kasama ring ililigtas at itatago si Chairman Mao. Pero ang sabi ni Lin Biao, pagka nasa Jade Tower Mountain papatayin si Zhu at si Mao at siya ang magiging chairman ng Communist Party. Wala naman totoong gera kasi
drama lang ang plano niyang paglusob kunyari ng Soviet Union. Noong July 1971, nakipagpulong naman si US Secretary of State Henry Kissinger kay Prime Minister Zhou Enlao para humupa ang tensyon sa pagitan ng US at China. Kasunod na ng usapan ay dadalaw naman si US President Richard Nixon sa China. Kaya lalong umigting ang hangarin ni Lin Biao na ituloy ang Project Jade Tower Mountain. Palalabasin niya na kumakampi na ang China sa US at dapat itong tutulan ng Soviet Union. Ang kaso, nakipag-ugnayan si Prime Minister Zhou Enlai sa anak na babae ni Lin Biao na si Lin Liheng. Napaamin si Lin sa balak ng kanyang kapatid at ng ama na papatayin nila si Mao at si Zhou. Nagsumbong si Zhou kay Mao at doon ay naglatag ang dalaw ng patibong para kay Lin Biao. Noong September 12, 1971, inanyayaan ni Mao si Lin at ang asawa nito sa isang magharbong party sa bahay ni Mao sa Jade Tower Mountain Villa. Si Mao pa nga ang nagsilbi kay Lin sa paghain ng masasarap na pagkain at mamahaling mga alak, pati mga kagamitan ay mga antik na hindi basta-basta nagagamit ni numan. Noong makakain na si Lin Biao ay nagpaalam na aalis na sila pero pinigil siya ni Mao. Ituloy daw ang kasiyahan kasi simula lang daw. Hanggang sa malasing ng konti si Lin at nagsabi ang asawang si Yi na aalis na sila. Doon ay pinayagan na silang lumabas ng bila. Pero habang pababa ang kotse nila sa bundok ay inambos ito at napatay ang mag-asawang Lin Biao at Yi Kun. Batay sa artikulo sa newspaper sa US ay si Mao daw ay nag-utos kay Zhou na tiyakin kung totoong patay na ang mag-asawa at siniguro naman ni Zhou na ang napatay sa ambus ay ang mag-asawa. Saka iniutos ni Mao kay Zhou na ito na ang gumawa ng kwento kung papaanong namatay ang mag-asawa na hindi sasabihin ng ambus para hindi magmukhang bayani si Lin Biao. Ang sumakay lang di umano sa Trident na aeroplano ay ang anak ni Lin Biao na si Air Force Officer Lin Ligu. Pagtakas noon ni Ligu dahil isa siya sa nagplanong ibagsak si Mao, di ba? O tumakas siya, hinabol ng Chinese jet fighters ang aeroplanong Trident at tinira ang missiles pagtapat sa Mongolia. Kaya bumagsak at namatay rin ang anak ni Minister Lin Biao na si Ligu. Lumabas sa mga periodiko ng China na kasama ni Ligu ang ama't ina habang patakas sila. Kaya lahat sila ay namatay sa plane crash sa Mongolia. Yan ang another version. Pero alin man sa dalawang version ng totoo, sila ba'y buong pamilyang tumakas? O talagang yung anak lang at naambos sa kotse? Si Lin Biao, alin man sa dalawa, ang version, iisa lang ang naging resulta. Naligtasan ni Chairman Mao Zedong ang katraidoran ng kanyang matapat na alagad na ang ugat lang naman ng kanilang alitan ay ang pagiging mga hayok sa kapangyarihan. May tanong dito, Adam, si Judy Maglacion, please ask po. I would like to ask if naging vampire hunter talaga si US President Abraham Lincoln. If the movie was based on the true story of his life. Yan. Nainip ako dun sa pelikula, hindi ko tinapos. Nakikita ko yun sa isang channel ayokong tapusin kasi nakakainip, no? Ano bang sagot dito ni Sir Adam kay Judy? Good evening, Judy. Well, with regard to your question, kung naging vampire hunter ba talaga si Abraham Lincoln, for you to become a vampire hunter, first of all, there have to be vampires to begin with. And that has never been established besides the medical findings on people with porphyria and other ailments, which would seem similar to the present-day vampire. Now, bakit na damay sa Abraham Lincoln sa mga vampires? Well, Bram Stoker, yung author ng Dracula, actually, in a way, looked up to Abraham Lincoln due to
yung isang friend ni Bram Stoker, idol niya si Abraham Lincoln. So this is one thing that he and Bram Stoker shared. If you're going to look for the poet Whitman and Stoker, they're exchanging letters. They were sending each other letters, and finally, when they got the chance to really discuss things out, one frequent topic was yung pagtingin ng mataas ni Whitman kay Abraham Lincoln. So, itong si Bram Stoker naman would also agree with a lot of things that Whitman liked about Lincoln, and that's why there is a connection. Lastly, nung nag-donate ng mga items sa Smithsonian Institute, isa dun sa mga nag-donate, nakalistad si Bram Stoker, kaya meron siyang connection. Kumbaga kaya na-connect itong si Abraham Lincoln with vampires. Another reason why Abraham Lincoln is connected with the occult is because his wife would consult several mediums and reportedly performed or joined rather several seances. In particular, one of them actually nakasama pa raw mismo si Abraham Lincoln based on records. Yan, due to all of the above, pag pinagsama-sama mo, kaya nagkaroon ng idea na makonekta si Abraham Lincoln sa occult. It's primarily because of his wife, his connection to Bram Stoker, kaya nagkaroon ng movie na Abraham Lincoln Vampire Hunter, and because there were a lot of mysteries involving ghosts in the White House, especially during the time ni Abraham Lincoln at saka yung wife niya. Thank you so much sa iyo, Sir Adam. Si Alan Aike Jimenez, nakikinig. Salamat. Sa Cebu daw sila. Si Jerome Javier, pa-shout daw sa Calamba, Laguna. Si Jano Nabal, pa-shout. Si Marvin De Vera, good evening daw. Si Tamika Rasilak. Si Pebbles Duki, Director. Pebbles, Director po ito ng Bureau of Communication Services, si Director Pebbles. Nakikinig sa atin. Hi, Direct Pebbles. Si Rex Medina, nakikinig. Tapos si Caril Bailon Estrera, tsaka si Rex Medina, tsaka si Bas Adam Delgado, si Iris Kabakan, at tsaka si Christian Jose Iwag, Manuel Crisostomo, Jeffrey Calban. Yan. Sige. Okay. Kung kayo po ay may nakikitang multo o may nararamdaman kayong sumasanib sa inyo ng masamang spirito, kung mayroon kayong panaginip na kayo lakbot o nakataroon na kayo ng UFO, i-like po ninyo ang aming Facebook page, facebook.com/kasindak. At doon ay pwede kayo magkwento ng inyong karnasang nakasisindak at magtanong kayo tungkol sa panaginip. Sa mga gusto namang mapanood ang replay ng aming full episode ngayon, kasi yung iba nahuhuli, yung iba napuputulan ng linya, doon po kayo lumipat mamaya pagkatapos nito, i-upload kagad namin youtube.com/kasindak-official, youtube.com/kasindak-official. Yan, maabangan nyo po yan. Sir Adam, sagutin mo ako, hahanapin ko ang sagot mo rito. Makinig ka. Noong nagtungo kami sa Baguio, hindi kami pinayagang pumasok sa White House ng gwardiya. Sa dalawang kaming pagmamasid-masid namin sa labas, hindi talaga kami pinahintulutan. Sa ika-3 araw namin umaga, nagtungo kami at nakita namin may nagwawali sa bakod. Sabi ko, pwede ho ba kayong matanong? Sa tingin ko yung edad ng babae, mga 28-29. Sabi niya siya ay caretaker
Pero hindi siya natutulog. Tinuro niyo sa akin yung parang makeshift na hagdang pababa kasi sa White House sa Baguio, may parang bangin ng konti sa likod eh. May barong-barong daw, doon daw siya natutulog. Sabi ko, bakit po? Ang sabi niya, maraming kababalagan. So natuwa ako kasi yung pakay ko, yun ang sinabi niya. Sinabi ko, alam niyo ho, ang may-ari nito ay merong apo na naging katrabaho ko sa TV5 at ang pangalan ng apo ay si Melchizedek. Kinikwento sa akin ni Melchizedek na nung panahon na lolo pa raw niya ang may-ari nun, nagbilin talaga na wag ibenta. Pero sa hindi malamang dahilan na ibenta yung bahay at nagkaroon na ng maraming kwento. Ang prominent na nakikita ron 3. Yung isa, white lady raw na pumapasok sa gawing likuran at ang nakakakita yung mga turista minsan. Pero ang mas nakakatakot, yung nakikita nila si Don Roberto na original na may-ari kasama ang kanyang aso na kung hindi St. Bernard, Golden Retriever. Ngayon, ang sinasabi ng babae, kahit nga po ako pag naglilinis po ako dito, pinaglalaroan pa rin ako ni Don Roberto kasi pag nasa banyo ako, naglilinis ako, pag labas ko ng banyo, ilalako yung pintuan, biglang magpa-flush yung toilet o kaya nagbubukas yung shower. Tapos kung minsan po naglalampaso ako ng sahig sa second floor, naririnig kong may mga kumakalansing sa attic. Pag pumupunta naman ako sa attic at naglilinis ako, para namang sa kusina may gumagalaw. Ako lang naman ng mag-isa ang nag-aasikaso ng bahay na ito. So, noon, nakakilabot yung kwento niya, pero dahil nga nag-aaral kami ng paranormal, ang nakaka-intriga sa akin, bakit nakikita ang multo ni Don Roberto, kung totoong multo man yun, nakasama yung aso? Tinanong ko si Adam, pero nakalimutan ko kung natalakay namin ito. Adam, may multo ba ang aso o ang mga hayop? May kaluluwa ba sila? Please lang Adam, hihintay namin ng sagot ha at babasahin ko dito ang iyong paliwanag kung totoong merong ngang ganyan. Habang hinahanap ko ang sagot ni Adam, pakinggan muna natin ang Science News mula kay Dea. Narito na ang Science News ngayong gabi. Ayon sa mga doktor at infectious disease experts, nag-uumpisa pa lamang na maunawaan ng mga siyentipiko ang mga problemang pangkalusugan na dulot nga ng COVID-19. Inamin ng cardiologist at research director na si Dr. Eric Topo na sa una inakala nila na ang COVID-19 ay isa lamang respiratory virus. At nang tumagal, na-realize nila na umaatake rin pala ang virus na ito sa iba't ibang organs tulad ng pancreas, puso, liver, utak at kidneys. Maliban sa hirap sa paghinga, ang mga COVID patients ay pwede palang makaranas ng blood clotting disorders na maaaring mauwi sa stroke at extreme inflammation na sumisira sa mga organ systems. May chance rin na magkaroon ng mga neurological complications tulad ng pananakit ng ulo, pagkahilo, pagkalito, pagkumbulsyon at pagkawala ng pangamoy at panlasa. Base sa pag-aaral ni Dr. Igor Koralnik, kalahati sa mga pasyenteng may COVID-19 ay nagkaroon ng neurological complications. Kasalukuyan niyang pinag-aaralan kung panandalian ba ang mga ito o permanente na. Ayon kay Dr. Sadia Khan na isa ring cardiologist, kakaiba ang mga manifestations ng COVID-19 at napakalawak daw ang sakop ng mga komplikasyon sa labas ng mga baga. Marami rin daw na pagkakatulad ang novel coronavirus sa HIV. Maaari din daw na madelay ang pag-recover mula sa sakit. Sabi ni Dr. Helen Salisbury, nawawala ang mga sintomas ng coronavirus sa loob ng 2 o 3 linggo. Subalit, 1 out of 10 ay nagkakaroon ng prolonged symptoms na maaring tumagal ng mahabang buwan o taon. Sa tansya ni Dr. Khan,
Ang panahon bago makarecover ay tatagal ng 7 araw sa bawat araw ng pagkakaospital ng pasyente. Mas mahihirapan daw makarecover ang mga matatanda at maaaring hindi bumalik ang dati nilang kalagayan. Sa katunayan, marami sa mga pasyente ni Dr. Salisbury ang may normal chest x-rays at wala namang signs of inflammation. Pero hindi pa rin sila nakakabalik sa normal na pamumuhay. Pinaliwanag ni Jay Butler, isang director sa US Centers for Disease Control and Prevention, na pinag-aaralan pa lamang ang mga long-term effects ng COVID-19 infection. Hindi pa nila alam kung hanggang kailan tatagal ang mga sintomas nito tulad ng pagkapagod at kahirapan sa paghinga. Samantala, may bagong pag-aaral at sinasabi nga ng mga eksperto na hindi epektibo ang HIV treatment sa paglunas nitong mga may COVID-19 na pasyente. Natuklasan ng mga British scientists sa University of Oxford na hindi nakakagamot ng COVID-19 ang antiviral drugs na ginagamit sa HIV na lopinavir, ritonavir. Natuklasan nila na walang pagkakaiba ang dami ng namamatay, ang tagal ng pagkakaospital at ang tsansang ilagay sa ventilator sa pagitan ng mga pasyenteng binigyan ng lopinavir, ritonavir at ang mga pasyente na nasa control group o yung mga hindi nabigyan ng gamot na ito. Kasama sa pag-aaral na ito na kinabibilangan ng 11,800 patients ang 6 pang iba pang posibleng lunas sa COVID-19. Natuklasan nito na ang steroid na dexamethasone ay nakakapagpababa ng death rate ng mga pasyenteng nangangailangan ng oxygen, samantalang ang gamot na hydroxychloroquine na nirerekomenda ng US President na si Donald Trump ay hindi epektibo. Ito naman, kasindak-sindak na balita, may bagong uri ng swine flu na maaring maging pandemya. Nakadiskubre itong mga Chinese researchers ng bagong strain ng swine flu na tinawag nilang G4. Nagmula daw ito sa H1N1 strain na nagdulot ng swine flu pandemic noong 2009. Taglay nito ang lahat ng palatandaan na pwedeng makaimpeksyon sa mga tao. Mula 2011 hanggang 2018, ang mga researchers ay kumuha ng 30,000 nasal swabs na galing sa mga baboy sa 10 probinsya ng China at sa isang veterinary hospital. Natukoy nila ang 179 swine flu viruses. Karamihan ng mga ito ay bagong uri nga ng virus. Pinag-eksperimentuhan ng mga researchers ang virus sa mga hayop na ferrets. Itong ferrets ay mukhang hamster na malapusa ang itsura. At dahil nagkakaroon nga ang mga ito ng mga sintomas, katulad nga daw ng mga nararanasan ng mga tao. Mula sa kanilang pag-aaral, nalaman ng mga researchers na lubhang nakakahawa itong G4. Maliban dito, nakaranas ng mga malalang sintomas ang mga ferret sa kanilang eksperimento. Pinatunayan rin ng mga tests na kahit na na-expose na ang mga tao sa seasonal flu, hindi pa rin sila protektado mula sa G4 virus. Base sa mga antibody blood tests, mahigit sa 1 out of 10 swine worker ay talagang naiimpeksyon ng virus na ito. Ipinapakita nito na 4.4% ng populasyon doon ay na-expose na rin. Ang ibig sabihin na ipasa na ang virus mula sa hayop papunta sa mga tao. Ngunit wala pang ebidensya na maipapasa ito mula sa tao papunta sa tao. Nirerekomenda tuloy ng mga Chinese researchers na bantayan ang mga nagtatrabaho sa mga babuyan. Ayon sa tagapagsalita ng World Health Organization na si Christian Lindmeier, pag-aaralan nilang mabuti ang Chinese study na ito. Dagdag pa niya na kailangang bantayang mabuti ang influenza kahit na meron pang coronavirus pandemic. Sabi ng Chinese Foreign Ministry spokesman na si Zhao Lijian, gagawa sila ng paraan upang maiwasan ang pagkalat ng kahit anong virus. Sinabi naman ni James Wood,
head ng veterinary medicine sa Cambridge University, ipinapakita ng pag-aaral na ito ang panganib ng paglipat nga ng mga virus ng hayop sa tao. Mas mapanganib lalo na sa mga matataong lugar sa China kung saan milyong-milyon ang nakatira malapit sa mga farm breeding facilities, slaughterhouses at wet markets. Pahayag pa ni James Wood, ipinapaalala ng pag-aaral na ito na lagi tayong nanganganib mula sa paglitaw ng mga bagong sakit at itong mga sakahan ng mga hayop ay maaaring pagmulan nga ng pandemic viruses. Kahit na maaaring maging pandemya ang sakit na ito, hindi pa po ito dapat ipangamba. Yan naman ang idineklara ng biologist na si Carl Bergstrom dahil wala pa naman daw ebidensya na umiiral na ang virus na ito ay kumalat na ng marami sa tao. Thank you so much sa'yo, Day. Sabi ni Tamika, Tamika, parang wala si Sir Adam Hindi siya sumasagot sa atin. Sabi ko kung may kaluluwa ang aso. Hindi niya pa rin ako sinasagot. Mataan ko rito na pumasok at nag-join ang ating boss na si Ember Cortez. Ang boss namin yan sa PIA. Salamat Sir Ember sa pakikinig. Christian Bolo. Tapos si Art Abartisa. Tapos si Villarama Reggie. Yan. Tapos si Ismael Fudulig. Villarama Reggie. Tapos sino pa ba yung mga nakita kong bagong mga dating dito na nagpapabati? Mayroon nagpapabati kanina sa Japan Sabi niya, batiin ko yung kanyang kasama ngayon sa Japan. Teka, hanapin ko lagi nakikinig yun sa atin nakalimutan. Si Kim Kabatay, nasa Batangas sila nakikinig. Thank you sa inyo. Si Jo Marie Eclar, nasa Dasmariñas. Si Cheras Balingit na nakakilabot daw yung alin po ang nakakilabot na istorya. Gusto niya ulitin natin yung Russian sleep experiment. May silang itong kwentong ito pero totoong nangyari. Si Ryan Fernandez, nagpapasalamat at umabot siya. Si Michael Apolonio, pag-usapan daw natin yung anti-terror bill. Wala ko tayo na pag-usapan doon. Yun po ay napakahabang panahon ng gusto ni Senator Lacson at ako po isang ayon kasi noon hawak ko ang Philippines Most Wanted ni Raffy Tulfo. Ang nagiging problema namin noon, ang bata na sutil, nakita namin, tinitirador niya yung poste ng Meralco na babasag yung mga ilaw. Isusumbong sa barangay, patatawarin, may mga padrino. Nung nagbinatilyo, natutong magnakaw sa kapitbahay, nakikipag-away sa basketballan. Hanggang sa nakaaway ng buong barangay, umalis, lumipat ng ibang probinsya. Paglipas sa ibang probinsya, nakapatay. Homicide. Nung kinuha namin yung record, sabi ng pulis, pasensya na kayo sir, wala kami maipakikitang picture dahil wala ho kaming budget para sa aming mga photographer. So ang ginawa namin, binalikan namin ang barangay kung saan siya nagsimula ng kanyang hindi magandang pamumuhay. Ang sagot din ng barangay, wala po. Hindi po namin alam kung anong itsura niya na ngayon. So naisip ko, tama si Senator Lacson. Hindi lang dahil sa kung may amelioration ka, maayos na ang mga record mo dahil meron ka ng national ID. Yung national ID, wala pang pandemya, meron na talagang pangangailangan. Ganon. Yun din ang dahilan kung bakit naisip din ni Senator Lacson na itong anti-terror bill, pag-igtingin din. Kasi laging si Senator Lacson kontra yan sa krimen. No? So, kung totoo man na meron talagang mga mga dapat na kontrahin na mga terorista, nagtataka kami kung bakit ang daming tao na pinagtatanggol yung mga terorista. Nung ginagawa ko yung Salam TV, marami ako nakakausap ng mga taga Mindanao. Talagang may pumapasok na foreigner doon na inamin nila, nagbabayad ng 1 milyon para tumanggap ang tao ng 1 milyon, magtatayo siya ng sariling madrasa. Ang madrasa school yan Tapos ang mga bata na mga out of school youth, i-recruit nila para maging mga mujahideen, yung mga lalaban lang sa gobyerno at magpapakamatay
mga suicide bomber. Totoo nangyayari yan. Dapat nagagalit itong mga leftist? Talaga namang nangyayari yan na maraming mga nire-recruit dito ng mga Pilipino ang mga foreigner na terorista para makapanggulo sa buong mundo at sa bansa natin. Kung gustong bantayan ng mga tao na nasa Senado at sa Kongreso yung kapakanan ng susunod na henerasyon at ginawa yung anti-terror bill, dapat tanggapin natin. Pero alam nyo, ang ayaw sa anti-terror bill, yung utak terorista o gumagawa ng terorismo. Ganun po yun. Si Martin Elesia, nakikinig siya. Si Wendell Miranda, nakikinig din siya. Si John Michael Atan, si Darwin Aportadera, nakikinig na siya. Si Araula May, Jason Cortez, yan. Si Rosero Racketiers, nandyan na siya. Jomar Bin Dison, nandyan na siya. Hindi ko na makita yung nagpapabati na nasa Japan sila Jan Sandan, Marlon Camdabal II. Mamaya lang ulit. Ito si John Michael Valdez. Sabi niya, batiin ko si Mojaji Miyamoto ng Japan. Yan. Okay, binati ko na. Wala na akong utang sa inyo. May tanong naman si Ariel Likis. May kumakalat sa YouTube na tungkol sa ano ba yung mga kababalaghan na gusto niyang malaman. Tingnan natin kung ano ang paliwanag dito ng Sir Adam sa tanong ni Ariel Likis. Good evening, Ariel. The capacity to make predictions is a normal function of the human brain. Given with the technology we have today, the interconnectivity, the internet, most people would actually even be able to make more accurate predictions. Now, if you're going to look at the predictions which have become popular on YouTube, I do not really call this predictions because most of them are very vague. Yung mga sinasabi nila na religious predictions daw, you can actually get a lot of different events and they would still fit the description. Ngayon, pag sinabi kasing accurate na prediction, you have to become very, very specific about certain details. So I wouldn't consider most of these popular YouTube videos as actual predictions. Halimbawa, kapag ako sinabi ko na bukas may mamamatay, that will definitely be true. Kasi a lot of people die every day. So it's pretty much stating fact. Ngayon, yung mga ibang predictions on YouTube, if you're going to notice, kahit anong event, pwede mong isalpak sa kanya. Kasi napaka-vague, napaka-ill-defined yung mga words ng predictions. For this reason, I do not consider most predictions on YouTube to be actual predictions. Coincidence? Possibly, yes. Vague statements, kaya kahit anong event na mangyari, pwede mong isalpak dito. Yes, most of them are actually like that. Pero kung actual prediction ang sasabihin, I would say no. Kasi with the details of what we can get from the internet today, the details of what we can get from day-to-day life today, anyone can make those predictions. Especially if, let's say, you have got access to satellites, weather reports. Kumbaga, ang dami mong source of information dyan isama mo pa halimbawa yung capacity ng unconscious mind, and you would definitely be able to make quite a show, quite a spectacle of making supposed predictions na hindi naman talaga prediction in the first place. Thank you sir Adam, maraming salamat. At sabi ni Ryan Fernandez, nakaka-relax daw na makinig kasi kauwi niya lang. Tapos nagpapabati si Priscilla, hello po. Yan, hello din. Tapos meron namang may nagko-comment dito, hindi ko naman alam yung hindi ko naman alam yung pangalan kasi yung mga letrang ginagamit hindi ko maintindihan
may nag-aayang kumain na rin tayo. Wala. Masarap ba pagkain mo? Ba't mo kami naaya? O paano mo kami bibigyan ng pagkain? Sabi ni Jeffrey Barona, magandang gabi. Sabi ni Jeffrey Aguirre, magandang gabi, thank you. Yan, si Rose de la Cruz, nakikinig ang anak niyang si King at saka si Isay. Salamat. At pinabati ko ang Baria Lamsen family. Sabi ni Rosilo. Sabi ni Melvin Gadi, pa shoutout naman, nasa Taiwan siya. Oy, ingat kayo sa Taiwan ha. Yan, okay. Si Daryl Landicho, nagpapashout siya na ang kapatid niya si Nesrald Landicho nakikinig. Thank you. Si Christopher Sandicho Jr. pa-shoutout naman. Si Malolet. Si Malolet daw. Ayan. Si Hana Anova. Hello, thank you. Thank you sa inyo, ha? Okay. Si Sheila from Connecticut, USA. Sheila, Connecticut, USA. Teka muna, ano bang, parang kilala ko to si Sheila. Tingnan ko nga, hindi. Kala ko yung Sheila na naging katrabaho ko. Hindi naman pala. Pero at least, nagpapa-shoutout siya. Okay, babalikan muna natin yung isa pang tanong na gustong malaman ni Brother Jose Sanchez o Jose Sanchez. Gusto niya talakayin ni Adam yung tungkol sa shamanism. Assalamualaikum sa iyo, Brother Jose. Ito ang sagot ni Boss Adam, ha? Most types of shamanism actually date back to animism, which is one of the most ancient forms of religion. By studying animism, basically you are referring to nature worship or the worship of your surroundings. Kahit tayo mga Pilipino, meron tayo yung belief in yung mga paniniwala ng mga ancient babaylan na kung tawagin, where in this belief, everything around us, the water, the trees, the birds, the air, the fire, everything, even the skies, all of us are connected. Different or various shamanistic beliefs throughout Asia primarily focus on understanding the deeper meanings and connections between those which we find in nature. There's some who have extended their practice to the use of herbs, some have extended their practice to the use of sounds, some actually have a combination of all of the above. During the time that medical science and psychology was not yet popular, shamanism, especially in Asia, they played a very important role because people would get sick, people would get frightened, people would have fears, and these fears, which would sometimes lead to dissociation, are what the ancient peoples would call demons, or those spirits, or yung mga anito, which would sometimes bring forth both good and bad visions to the person experiencing them. Ngayon, ang Taoism naman is slightly different in the sense that it is more of philosophy to a certain extent and a way of life. The primary book of Taoism, or Taoism rather, is if you've been studying Eastern philosophy, you have the book of the Tao Te Ching. It's spelled Tao Te Ching, but it's pronounced Tao Te Ching. What others would call Taoist magic isn't really magic at all, but the result of a very deep reflection on very, very fundamental ideas and principles of the balance of nature, of the yin and the yang, of everything being a balance in this universe in harmony to everything else. It is this fundamental understanding of the balance that makes Taoism very, very, how to put it, cosmic, to say the least. At the same time, Taoism is pretty much as much of a philosophy and a contemplation as it is a way of life. To give you a rough example, one of the most fundamental tenets of Taoism is reinforced by the very first principle, which pretty much paraphrase goes that the Tao you can speak of is not the true Tao. So if you can speak of the Tao, then what you're speaking of is not the true Tao, which means
we can try to discuss the Tao, but the moment you try to discuss it, you are no longer discussing the actual Tao, because the Tao is something which transcends everything else, including discussion, including human language. So if you notice, the first tenet is very simple, but if you're going to reflect on it, it's actually very, very deep. Ganun ng basic nature ng Taoism. Thank you so much sa iyo, Sir Adam. Si Rocky Emano nagpapashout sa Gubat Sorsogon, si Jeffrey Aguirre sa Laguna. Hatiin daw natin sila. Si Christopher Sandicho Jr., si si Christine Base. Sino ba yung nagpapabati sa mama niya? Hanapin ko. Batiin daw natin ang kanyang mama na nakikinig, si Mama Munet. Basta nandiyan si Mama Munet nakikinig. Yan. Si Joe Marvin Dison. Ayan. Yung kababalagan daw sa Cavite na muntik na kaming mapahamak. May bumaril sa amin 45 yung gamit. Sa Cavite ito, pero kasama yun dun sa libro ko, nakawento ko. Luis Feliciano Gabinete, nakikinig ako, Sir Benji, from Iloilo. Ingat kayo sa Iloilo, tumataas silang COVID dyan, Diyos ko po. Ano ba? Ingat kayo. Si Malu Ashley Crisostomo, pinapabati niya si Luisa, si JC, si Ate Hani, at si Louie. Si Pau Santiago naman, nasa Toronto, Canada. Ingat kayo dyan. Tapos si Franz Kalagnara, good evening. At saka si Jerick Houston, pa-shout out daw. Si Darius Monsion, nasa Jeddah, Saudi Arabia. Thank you sa pakikinig. Maybrick Golem, pa-shout out daw. More power daw sa atin. Thank you so much sa inyong tapos si Kevin Gonzalez tsaka si Franz Martin, kadi-join lang pala nila. Si Bener Bernardo, nasa Tumana, Marikina. Ingat kayo dyan sa Marikina, ha? Tapos sino pa ba itong nagpapabati? Si May Angel Rinoa, nasa Lagunoy. Yung Lagunoy family daw, batiin natin sa Sampaloc, Manila. Meron mga greetings din na gustong magpabati kidaya. Meron ba dyan? O may mga dreams na tanong, no? Sige, sagutin mo din yung mga tanong nila. Mayroong panaginip si Aldwin Gumangan. Sir Benji, ask ko lang, no? Parang madalas na wala po akong panaginip. Normal lang po ba ito? Maraming salamat, Kasandakers. Aldwin, alam mo, para masiguro na ang isang tao ay hindi talaga nakakaalala ng panaginip o yung does not dream at all, kailangan ma-monitor ng mga eksperto o dalubhasa ang isang tao sa loob ng ilang taon para masabi, no? Kailangan yan magsagawa ng REM sleep monitoring para talagang malaman kung nakakaalala ka ng panaginip o talagang nananaginip ka. Aldwin, kailan ba yung huli mong panaginip na talagang vivid o yung malinaw mong naalala yung mga senaryo? Sa isaksing pag-aaral na nasa liksik po ng Kasindak-Sindak, gumawa ng eksperimento ang isang Austrian dito sa 1,000 individuals na i-report niya doon sa 1,000 Austrians na kababayan niya ay 31% ang nakakapanaginip 10 beses kada buwan. 32% naman dun sa 1,000 individuals ang lumabas sa report na hindi naman talaga sila madalas nananaginip kada buwan. Lesson lang dun sa 10 beses kada buwan. So, sinasabi nga na lahat ng individual ay nakakaalala ng panaginip. Pero wala naman pong abnormal o paranormal sa iyo, Aldwin. Marahil isa ka lang sa mga tao na talagang merong low dream recall at talagang sobrang himbing ng iyong pagtulog. Si Celestial Ramilin, Sir Benji, ano po yung ibig sabihin ng dream ko? Nakasakay daw po ako sa sasakyan pero madilim at may kristal na tulad ng tinted na glass. At may bahay din pong madilim na nakita ako sa aking panaginip. Well, Celestial, may mga suliranin ka na this past few days at marahil, no, paulit-ulit na nangyayari at pakiramdam mo may mga bagay na tumutulak sa'yo para puntahan itong direksyon na gusto mo talagang tahakin. Yung crystal kasi sa panaginip maaaring magrepresenta sa isang bahagi ng ating pagkatao na bumubuo sa atin, no? Suriing mabuti, Celestial, kung ano ito at ano ba yung may kinalaman nito sa gusto mong mangyari sa iyong hinaharap.
Ben Mark Kilantang, Sir Benji at Sir Adam, good evening. Ma'am Dea, ano po bang ibig sabihin sa panaginip ko na ako po'y gumagawa ng kulungan ng mga ibon na inilalagay sa isang eroplano o airplane courier sa utos ng isang matandang lalaking kaluluwa na hindi ko naman kilala, na parang siya po yung may-ari at yung mga ibon naman ay hindi pangkaraniwan at ang sabi nga ay mga ibon ito ng bagong mundo. Doon po sa panaginip ko, sumasapi din po yung matandang kaluluwa para gumawa ng mga trabaho para din po doon sa mga kulungan ng mga ibon. Maraming salamat po. Ben Mark, may pagsubok ka sa iyong waking life na marahil pakiramdam mo, no, sinusugal mo ang isang bagay para maasam ang isang bagong relasyon o bagong trabaho. Ang ibon at eroplano ay sumisimbolo sa isinasagawa mong aksyon at desidido ka na iwan itong nakaraan para lamang sa bagong pagsubok na handa mong kaharapin. Hansel Vicentilio, Sir, ask ko lang po anong ibig sabihin ng dream ko na binigay o ipinamana sa akin ang mga itinago na gold coins at isang gold animal. Hansel, ipinahiwatig nito ang wisdom na meron ka sa iyong subconscious mind. Nakikita mo na sa kabila ng magandang resulta sa isang sitwasyon, no, alam mo sa sarili mo na may mga risks na pagdadaanan ka at may mga masasaktan o masasagasaan ka dahil sa natatamasa mong tagumpay. Gayunpaman, Hansel, itong mga pasakit, may tuwa o struggles o peace o kapayapaan, bahagi lang naman ng binubuo mong pangarap at magdudulot ng pagiging better person mo, yung pagiging mature. Sabi nga nila, life is not about being safe, but about daring to grow. Itong si Reynante Bermudez, gusto niyang masagot ang tanong niya tungkol sa panaginip. May asul na tao sa aking panaginip na madalas kong makita sa tuwing ako ay makakaranas ng vivid dreams. Subalit, nang siya po ay aksidente kong maitulak sa bubong, hindi na ulit ako nakaranas ng kakaibang panaginip. Reynante, maaari mo bang idetalye sino itong asul na tao na nakita mo at madalas mong mapanaginipan? Posible kasi na sumisimbolo ito sa isang bagay o tao na talagang may kinalaman sa'yo, no? Ikaw din yung makakasuri kung bakit ito nagpakita sa iyong panaginip many times. Baka sinasabi din ng iyong subconscious mind na itong taong ito, ikaw din pala. Yung nangyayari sa iyong waking life na aware ka at yung kamalayan mong ito ay above board na on how you deal your energies dito sa mga sitwasyon o mga nangyayari sa iyo sa iyong waking life. May panaginip din si Nish Elyemak Akasai. Good evening sa inyo po. May tatanong lang ako ng ibig sabihin na may kinakasal sa loob po ng simbahan pero hindi po sila related sa akin. Nakita ko talaga may magkasintahan na kinakasal at lumapit po yung pari sa akin. Ipinakita sa akin yung makina ng pananahi at nawala sila. Lahat. Nakulong po ako sa loob ng simbahan na pilit ko pong binubuksan ng pinto. Nakalabas naman po ako at may nakita po akong mga tindahan ng kandila. Bumili ako ng 2 kandilang itim at sabi sa akin ng tindera, bakit ka bumili niyan? Para saan yan? Sabi ko naman po, may pagdadasalan lang ako nito. Sabi ng tindera, wag mong gawin yan, masama yan kasi may balik yan sa'yo. Doon po, nagising na po ako. Yan po ang akin na panaginipan kagabi. Salamat po. Nish, may mga spiritual enlightenment moments ka, no, sa iyong waking life na nais mong gawin. At lately ba, ikaw ay nagiging authoritative? Nado-dominate mo ba yung isang grupo? Sinasabi ng iyong subconscious mind kasi na maghina-hinay ka sa mga gagawin mo o sa mga gawain at kailanganin muna ng divine intervention para magawa o makapagdesisyon ka sa mga bagay-bagay. May mga pinagdaraanan ka marahil na kailangan ng direksyon at clear peace of mind para malampasan mo yan. Sa isa namang school of thought, ang kandila, ito yung may mga bagay na madaling matapos at gaya natin sa mundong ibabaw, hindi rin tayo magtatagal. Kaya kung ano man ang nais maasam, gawin na habang may oras pa. Kung itim na kandila ang nakita mo, hindi mo naman kailangang mag-assume at sundin mo yung sinabi ng tindera na negative o masama, may kabaligtarang kapalit ng ibig sabihin nito. In fact, sa isang school of thought, sumisimbolo itong black candle ng bindness o di kaya yung
pag-alis sa mga negative energies. Nais mong bigyan ng proteksyon ang iyong negative emotions na minsan nagpapadepress o nagpaparamdam sa iyo na unworthy ka sa iyong waking life. At sabi naman ni Kikay G o G, "Good evening Kasindak, nais ko lang pong itanong kung anong ibig sabihin ng panaginip ko na lagi akong nagtatravel, iba't ibang sasakyan. Lahat na yata ng klase ng sasakyan na panaginipan ko na, nasakyan ko na, no? Maraming salamat at more power. God bless sa inyong programa." Kikay, maraming direksyon na ang natahak mo at iba't ibang kabanata na rin ang nararanasan mo sa buhay. Suriing mabuti kung ano yung mga bagay na ito, no? Tama ba na dyan ka muna lumagay sa estado ngayon o gusto mo pa na mas ibahin ang paggamit mo ng mga pangarap? Thank you, Sir Day. Maraming salamat at gusto ni Jano Nabal na batiin ko sa Binyan Laguna, ang Nabal family. Binabati ko po kayo dyan. Tapos si Jeffrey Aguirre, pabati ang Alarcon family sa Laguna din. Yan. Tapos si Michael Apolonio, si Joma Season nag-iiyak na naman po. Hindi naman siya ordinaryong tao, komunista siya. Well, kumikita po si Father Halandoni at si Joma Season sa mga donasyon sa pag-uudyok nila sa ibang bansa na mayroong mga kaguluhan dito, nakakahingi sila ng donasyon. Kanya-kanyang racket lang yan kaya lang ang cheap tingnan ng racket nila. Anyway, matagal na itong tinatanong ni General Tudio at gusto kong pagbigyan siya kasi maganda naman yung kanyang gustong itanong sa atin, sabi ni General. First time lang po akong nag-message kaya lang tagal ko na nakikinig, 2015 pa. Pwede yung bang itapik ang kaso ng batang si Bobby Dunbar? Okay, ganda ito. Ito po yan. Noong August 23, 1912, ang pamilyang Dunbar ay nag-camping malapit sa Lake Opelas sa Louisiana. Doon ay misteryosong nawala ang anak nilang si Bobby Dunbar na edad na 4 na taong gulang. Makalipas ang 8 buwan, nakakita ang mga otoridad ng bata at inakala na siya si Bobby. Kaya natuwa ang lahat na nakita na nila ang nawawalang bata. Pero may isang ina na naghabol at sinabing, hindi si Bobby ang natagpuan ng mga otoridad. Yun ay ang kanyang anak na si Bruce. Ang totoo kasi, ang pinuntahan nilang lake ay isang swamp na puno ng alligators. Kaya sa maraming henerasyong nagdaan, hindi nasagot ang tanong, si Bobby ba ay nagising noon habang sila nagka-camping at lumabas ng tent na sumpungan niya ay buaya, siya ay nilapa. Noong mawala siya, naghain ng $1,000 ang pamilya ni Bobby sa sino mang makakakita at magbabalik sa kanya. Ang komunidad naman nila na nakisimpatya ay nag-ambag ng $5,000 pa. Nasa panahon natin kung susumayin parang 6 million pesos lahat yung reward. Kumilos dapat ng mga pulis. Hindi nga sa pera. Tungkulin nila yun. Noong April 13, 1913, may inaresto silang isang lalaki na suspect sa kidnapping daw kay Bobby. At ito ay isang biyahero na ang pangalan ay William Cantwell Walters. Si Walters ay nagsabi na hindi siya kidnapper. Pero kahawig kasi sa mga description ng mga magulang ni Bobby, yung bata na 4 years old din na nakitang kasama ni William Walters. Nung dalhin ang bata sa pamilya Dunbar, tinanggap nila, tuwan-tuwa sila, sinabi lang, ito na nga, ang anak namin, lahat ng palatandaan nasa kanya. Sa tuwa ng buong komunidad, nagparada pa sa pagbabalik ni Bobby, parang winelcome si Bobby. Sa kabilang banda, nilitis ang kaso sa Louisiana sa salang kidnapping at isinalang si William Walters. Ang katwiran niya nga, ang kasama niya ay si Bruce Anderson. Ito ay anak ng kapatid niyang lalaki, anak sa isang kasambahay nila na ang pangalan ay si Julia Anderson. At may pahintulot daw si Julia na isama niya sa pagbiyahe-biyahe ang pamangkin niyang si Bruce. Hindi na kumbinsi ang jury. Hindi. Kinulong si Walters. Nung kasing ipatawag si Julia, parang atubili ang tingin sa kanya.
kung paano magpaliwanag na anak niya yon. Kasi daw, kulang daw sa edukasyon, yun ang sabi, no? Dahil nga yung buong komunidad sumusuporta sa pamilya Dunbar, yung media rin, na ma-impluensya naman talaga lagi, ay naniwala kaagad na mal-edukada ang babaeng si Julia at wala siyang karapatang sabihin hindi si Bobby ang nakitang bata. No? Sinuportahan nila ang pagkuha sa custody ng bata at napunta ito sa mga Dunbars. Kaya lang lumipas na ang 9 na dekada, hindi natatapos ang tanong ng mga nagdududa sa walang kamatayang misteryosong pagkawala ni Bobby Dunbars. At ang dumating bang Bobby ay tunay na anak at kadugo ng mga Dunbar o ito ay talagang si Bruce Anderson? Hindi na mamatay yung ganung tanong eh. So, nagkaroon na ngayon, yung batang natagpuan, nagkaroon na ngayon siya ng anak at nagkaroon siya ng apo. After 9 decades, siyempre, habang panahon na, wala na siya, patay na siya. Ang apo ay si Margaret Dunbar Cartwright. Noong 1999, ang ama ni Margaret na si Bobby Dunbar Jr., yung palang batang natagpuan na pinangalanan ding Bobby Dunbar ay nagkaroon ng junior, si Bobby Jr., no? Nagpakita si Bobby Jr. ng picture kay Margaret tungkol sa kasaysayan ng kanyang lolo. So doon sa photo album, yung mga istorya ng media, binabasa ni Margaret, nagduda siya. Parang yung mga newspaper clippings, may mali sa mga ginawa ng media tungkol sa kwento ng lolo niya. Namulat siya na dapat i-validate yung kwento sa dyaryo. Sinimulan niya ngayong maghanap ng katotohanan na hindi alam ng kanyang amang si Bobby Jr. at ng mga kapatid niya. At hanggang sa napunta sa isang radyo, sa isang radio station noong 2008, na ibalita na tinututukan ng apo nang nawalang si Bobby ang kanyang misteryosong pagkawala. At yun na nga ang tinutukoy nila si Margaret. Nakarating pa si Margaret sa Kongreso ng Amerika para kalkalin lahat ng library doon at unti-unti siyang nakukumbinsi na tila si Julia Anderson talaga ang ina ng kanyang lolong Bobby/Bruce. Okay. At meron naman palang apo, si Julia, na ang pangalan naman ay Linda Traver. Pinuntahan ni Margaret si Linda. At sabi naman ni Linda, ang nakalakihan niyang kwento, yun daw kanyang lolo na si Bruce Anderson ay kinidnap daw ng pamilya Dunbar at inaring kanila. Yun ang hindi kwento ng pamilya kay Linda, yung tungkol dun sa tiyuin nila o lolo niya na si Walter na pinagbintangan kidnapping. Hindi, iba ang nakarating sa kanyang kwento. Nagkasundo ngayon si Linda at saka si Margaret na hanapin na lang natin ang totoo. Hanggang sa kalauna, nagkagalit yung dalawa. Nung nagkagalit sila, siguro sibuyo ng damdamin. Ang sinabi ni Margaret, kumbinsido na siya na yung lolo niya na si Bobby Dunbar ay siya talagang kadugo nila. Sinabi naman ni Linda, hindi. Talagang ang nakita ng otoridad ay si Bruce Anderson. So dahil nga gusto nilang matapos ang lahat kahit nagkaroon sila ng awayan, nagpatuloy sila sa pagganap ng katotohanan hanggang nakasumpong sila ng isang sulat. Ang sulat ay patungkol sa isang korte kung saan nililitis noon si Walter sa kasong kidnapping. At ang sulat, anonymous, ang nakalagay, from Christian woman. Ito yung sabi ni Christian woman sa korte habang nililitis si Walter. Dear Sir, in view of human justice to Julia Anderson and mothers, I am prompted to write to you. I sincerely believe that Dunbars have Bruce Anderson and not their boy. If this is their child, why are they afraid to anyone to see or interview him privately? I would see nothing to fear, and this seems strange. The Dunbars claim that if this had been their own child and he had been gone 8 months, do you think his features would be so changed that they would not know him only by moles and scars? This is a farce. If the Dunbars do not know their child who has only been gone 8 months by his features, why
They don't know him at all? Dahil sa liham na to, parang napaisip si Linda at saka si Margaret No? So ngayon, umuwi si Margaret. Kinausap niya ang kanyang tatay na si Bobby Jr. Dati niya nang hiningi yung isang hiling, ayaw ni Bobby Jr. Pero this time, ang sabi niya, para matapos na ang lahat, papayag ka bang magpa-DNA? Kasi may DNA na sa panahon natin. Pumayag na si Bobby kasi parang seryoso na si Margaret Lumabas ang resulta sa laboratory. Ang kinikilala niyang lolo na si Bobby Dunbar na naglaho at naibalik noong 1913 ay hindi talaga si Bobby Dunbar. Batay sa DNA, ang bata ay talagang si Bruce Anderson na anak ni Julia. Nagulantang si Margaret at ang pamilya Dunbar. Sabi ni Bob Dunbar Jr., hindi niya inisip na ganun ang totoo. Sabi niya, sana kung hindi dadali ng katotohanan ito. Nagalit naman ang mga kapatid ni Margaret, bakit pa niya ginawa ang investigasyon at inilihim sa kanya? Selfish daw si Margaret dahil sa sarili lang ang inisip. Hindi nabawi yung respeto ng mga kapatid. Hindi niya nabawi yun. Galit pa rin sila kay Margaret. Pero naging kaibigan niya yung pamilya Anderson at dinala niya nga yung DNA test result kay Linda kasama ang kanyang tatay na si Bobby Jr. Napayakap si Linda kay Bobby at sinabing magkadugo tayo. Sa kabilang banda, hindi natuldukan ang tanong, ano pala ang nangyari sa totoong Bobby Dunbar? Kung magpa-flashback ng 1932, si Bobby Bruce Dunbar ay 18 years old na noon sa piling ng mga Dunbar, pero siya nga pala si Bruce Anderson. Dahil may nangyaring kidnapping ng panahon yun, may isang reporter na nagtanong sa kanya nung 18 years old siya, ano ba feeling ng bata na kinidnap? Kasi ikaw daw ay kinidnap ni Walters. Ang sagot niya, wala naman talaga siyang naaalala sa edad na 4 years old. Basta ang alam niya lang, dumating yung pulis, kinuha siya, inihiwalay siya doon kay Walter. Pero ang natatandaan niya rin, may isa daw bata noong bumabiyahe sila na kasama niya rin, pero namatay daw yung bata bago pa napunta sa Louisiana at makita ng mga pulis siya at si Walters. Naging enterprising yung reporter, iniba yung kwento. Sabi ng reporter, namatay si Bobby Dunbar na real sa piling ni Walters at hindi na napatunayan. Ganun ang sinabi, pero hindi naman sigurado kasi bata pa nun si Bruce, hindi niya alam kung sino yung batang kasama niya. Kung totoo man yung spekulasyon ng media, walang makapagpapatotoo. Pero ang totoo niyan, pinakawalan si Walters ng mga otoridad dahil umapila yung kanyang abogado at wala talagang kidnapping na naganap. Hanggang ngayon, walang tuldok. Ang tanong, nasaan si Bobby Dunbar Jr.? Pero mas malaking tanong, bakit basta inako ng pamilya Dunbar si Bruce Anderson bilang ang nawawalang si Bobby Dunbar noong 1933? Yan siguro ang misteryong bumabalot din sa isip ng isang tagapakinig natin. Kaya paulit-ulit na hiniling sa atin ni General Todio, talakayin niyo po ito. Ayan. No? Misteryoso. Interesting. Pero bago ang lahat, ibibigay ko muna sa inyo ang horoscope. Baka maubusan tayo ng oras. Narito nga ang horoscope sa linggong ito. Aries, March 21 hanggang April 19. May mga pagsubok na mararanasan. Ngunit ituloy lang ang normal na pamumuhay. Masama ang sobra. Hindi maiiwasan ang hindi pagkakaintindihan ninyo ng kapareha. Matutong mag-adjust. Linisin ang mga kalat na napag-iwanan. Ayusin ang pagpaplano sa trabaho. Makararanas marahil lang madramang eksena kung uunahin ang pagiging emosyonal. Taurus, April 20 hanggang May 20. Maging profesional at kalmado sa pakikipagtalastasan. Linawing mabuti ang mga ibabahaging kaalaman. Huwag susukuan ang anumang nais makamit. Makipagdiskusyon sa minamahal at pinagkakatiwalaan upang maramdaman
ang kalinga at suporta nito. Huwag magpalinlang sa idinudulog na bagay na may kinalaman sa pampinansyal. Gemini, May 21 hanggang June 20, pagandahin pa ang diskarte sa buhay. Ang maaliwalas na postura ay makatutulong para makapagdesisyon ng wasto. Maghanap ng alternatibong paraan paano magagamit ang kakayahan. Makatutulong ang kutob para makapagsimula sa proyekto. Iwasang magpaapekto sa mga chismis o sino mang taong nagdadala ng negative energy sa paligid. Huwag magsimula ng away kung hindi naman kayang tapusin. Cancer, June 21 hanggang July 22. Makatutulong ang mga alaala tungo sa pagbabago. Huwag sukuan ang mga planong nakatago sa anumang rason. Bisitahin muli ang mga tao at ituloy ang mga bagay na nakapagbibigay saya. Ibahagi ang mararanasang momentum. Magtanong kung kailangan dahil may ilang iiwasan ka para ibahagi ang impormasyon na dapat malaman. Mapagtatanto kung para sa iyo ang taong minamahal, kung sinsero ang pakikitungo mo sa kanya at sa kanyang pamilya. Leo, July 23 hanggang August 22. Magkakaroon ng makeover o bagong itsura para magbigay daan o inspirasyon sa bagong proyekto na may kinalaman sa pamumuhay. Iwasang maging emosyonal upang hindi mapunta sa kalituhan ang mga desisyon. Intindihin ang motibo ng kapwa bago umaksyon. Ingatan ang kalusugan at pagkatao. Gamitin ang katalinuhan upang ayusin ang pag-aari kesa palitan o ipamagay ang mga ito. Virgo, August 23 hanggang September 22. Maghanap ng alternatibong paraan para di masayang ang iginugugol na oras para sa proyekto. Huwag hayaang mainip at matukso sa anumang bagay. Bigyang pansin ang katangian at kagalingan ng iba. Humingi ng opinyon sa iba, kuhain ng ideya na aakma sa pagpapabuti ng iyong daily routine. Maging kalmado sa tinatamasa para maiwasan ang stress. Gamitin ang imahinasyon at maging praktikal sa buhay. Libra, September 23 hanggang October 22. Maghanap ng tahimik na lugar para mamuhay ng simple at makapag-isip ng bagong diskarte. Ang pagkakaroon ng bagong skills ay makatutulong sa bagong paraan upang madagdagan pa ang kita. Sundin ang nasa puso at maging gabay ito patungo sa magandang simulain. Dumistansya sa mga demanding na tao. Gawin ang lahat ng makakaya at huwag mag-alok ng anumang imposible. Scorpio, October 23 hanggang November 21. Linawin ang mga plano upang maiwasan ang mga gusot sa hinaharap. Baguhin ang anumang negatibong ugali. May darating na ideya na magpapalawak pa ng kaalaman. Online research ang isang halimbawa para magsimula. Usisain ang motibo ng nakapaligid sa iyo. Komunikasyon ng sagot sa nais na matuklasang suliranin. Sabihin kung ano ang ninanais. Sagittarius, November 22 hanggang December 21. Humanap ng paraan upang makausap ang taong minamahal. Ang sinserong pakikitungo, love letter o kaya'y salitang thank you ay magbibigay liwanag at makapaglalapit muli ng inyong samahan. Huwag isawalang bahala ang pera at ang kalusugan. Lakasan pa ang kumpiyansa sa sarili, maging bukas sa kapwa. Maghanap ng magandang puhunan para makapagsimula ng bagong negosyo. Capricorn, December 22 hanggang January 19. Isipin ang mga bagay na magpapasimple lamang sa pamumuhay. Harapin ang tao o bagay na matagal nang iniiwasan. Sundin ang agos. Mag-adjust kung kinakailangan. Matuto sa karanasan sa buhay. Huwag basta magtiwala sa iba. Alamin ang katotohanan. Ibahagi ang anumang layunin sa taong minamahal at siguradong maganda ang kalalabasan ng plano. Aquarius, January 20 hanggang February 18. Makabubuti ng pakiramdam at makatutulong sa iyo kung aayusin ang kapaligiran. Simulan ito sa pagpapaganda ng tahanan. Ipaalala sa minamahal kung gaano siya kahalaga sa iyo. Mas maganda na mag-ingat kesa magsisi sa huli. Makibalita sa mga dating kaibigan.
Pakinggan ang kontribusyon ng iba at makatatanggap ng magandang payo. Pisces, February 19 hanggang March 20. Huwag basta maniniwala sa anumang maririnig. Huwag basta paniwalaan ng mga tao na nais kunin lang ang atensyon mo para sa kanilang pansariling interes. Magpa-impress at may hindi inaasahang reward. Huwag ipangako ang bagay na hindi naman kaya. Isaalang-alang ang reputasyon sa pagtulong sa kapwa. Makatatanggap ng mga positibong tugon kung mabuti ang intensyon. Thank you so much, Day. At sa lahat po ng nag-aabang sa ating horoscope, i-upload yan mamaya ni Dea sa ating Facebook page. Kaya puntahan niyo po doon sa ating Facebook page, ha. At pagkatapos po ng ating programa, i-upload naman ni Res sa YouTube ang ating buong programa kasi marami ako nababasa ditong na late sila. youtube.com/kasindak-sindak-official. Yan. At yung kanina po, hindi tayo biniti ng ating gurong si Adam, no? Sinagot niya po ang tanong. May kaluluwa ba ang mga hayop? Bakit yung aso ni Don Roberto nagpapakita sa White House sa Baguio? Ang white lady raw, sabi niya, ay pareidolia. Alam na natin ang ibig sabihin ng pareidolia, pinaliwanag na sa atin yan. Kawangis at napagkakamalang multo dahil sa orientasyon natin, natatakot tayo, no? Parang white paint plus vapor, sabi niya. The animals and pets loved by their owner and master have souls, sabi ni Adam, no? May kaluluwa. Especially because they become part of their master's haven. Ibig sabihin, talagang totoo nga pala na mayroong kaluluwa. Sa deeper level ng applied metaphysics, ang sabi ng guro natin si Adam, everything and every life form has a soul, an energy sequence and frequency that is unique to them. So, in a nutshell, yes, they do. May kaluluwa ang mga hayop. In other countries, mga alagang hayop ang nagmumulto sa may-ari. Example niya raw yung The Legend of the Crow na pelikula ni Brandon Lee. I-based daw yun sa ganung legend. Naalala ko si Brandon Lee, namatay ito dun sa pelikulang ito eh. May kontrobersiya din yan eh. No? Yung iba nagsasabi, nagkamali lang yung propsman, hindi natanggal yung buong tingganong bala, tumama sa dibdib niya, patay siya. May nagsasabi nung sinadya siyang ipapatay. At sabi ni Sir Adam, there have been many reports of ghost animals, especially in other countries. So, yes. So, ngayon pala, kaya pala pag nakakakita ka minsan ng mga may asong naglaho nung kami bumabiyay sa isang sigsag road sa Pililla, Laguna. Baka nga kaluluwa din yun. No? Noon pong ako aktibo pa sa paggawa ng mga pelikula, minsan, galing ng Pangil, Laguna, pauwi akong mag-isa, wala akong kasama, mga 3:00 ng madaling araw galing sa shooting. Pasigsag-sigsag kasi ang road, dumadaan ako sa may Antipolo eh. May isang bahagi dyan na may nasalubong ang sasakyan kong napakalaking aso. Sobrang laki. Bago ko man lang siya masagasahin, naglaho. Yun naman sa ngayong panahon, iniisip ko, baka yun naman hypnagogia na. Kasi mag-isa lang ako, madaling araw, napagod na ako sa biyahe. Baka nananaginip na ako habang nagda-drive, may nakikita ako. Pero pwede rin namang may ghost talaga ako nakita, ghost ng isang aso. Maraming salamat sa iyo, Sir Adam, sa iyong pagpapaliwanag. May kaluluwa pala ang mga hayop. Salamat din sa ating writer na si Res at sa cameraman nating si Pido de Castro. Salamat kay Director General Bong Aportadera ng Philippine Broadcasting Service, Deputy Director General Carl Villo at kay Director Maki Gainibong, kay Sir Alan Alagnige at sa mga kasama natin lagi rito, si Kuya Ronel Abundo at Kuya Roger Cruz. Salamat sa inyo mga kuyang. Maraming salamat sa suporta ng Philippine Information Agency sa pangunguna ni PIA Director General Abner Kaga at sa mga gustong maghabol pa at magulit ng ating mga paksain, youtube.com/kasindak-sindak-official. I-upload namin right after this hanggang sa susunod na Sabado. Sa ngalan ni Nadea Ricacho Res, si Benji Felipe nagsasabing hindi pa tapos ang COVID-19. Stay home, stay apart, stay smart. Hanggang sa susunod na kasindak-sindak sa Radyo Pilipinas.
always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as